Okay. Kailangan taasan natin daw. Anong oras, ma'am? 2:11. 2:11? Sabi ko nun eh. 2:11 eh. Magandang posisyon talaga dito. Huwag kayong mag-alala. Makakauwi na kayo. Ilang minuto na lang. Hindi ko na paabuti ng alas 3. Pasobrahan ko lang. Sabi niya, bugoy talaga tong tawa na to. Bugoy talaga ba? Bugoy kayo. Kamusta? Kasi tapos ng presentation, kasunod is certificate, tama? Yes. Anong naramdaman? Di ba? Di ba masaya? Kasi uwi ka, may hawak-hawak mo ng certificate mo, at siyempre may ipagmamayabang ka na mahal. Ito na. Ano? Sertifikado na ako. At qualified na talaga ako. Certified na isang OFW. Tama? Ayos ba? Yes po. Kaya, ang naramdaman mo ngayon, talagang 100% ang excitement mo. Tama? Pero, medyo madilim. Ma'am, pakipindot yung pinakamalinaw, maliwanag na ilaw. Yeah! Okay, maliwanag na. Ma'am, pwede din kita ditong gawin ng... Ilang minutos na naman. Ang oras. 2:15. 14. 2:40. 2:14. 1:4. 2:14. Ah. Sabi mo 2:40. Bakit? 15. 15. Akala mo gusto mo na talaga eh. Okay. 2:15 guys. Si Sam Carbahosa. Kayo. First timer. Ready na? Hindi pa po. After ko magtatanong lang ako, tuloy o hindi. Ha? Wala nang lalabas. Wala nang tatayo. No? Concentrate sa akin. Kasi bakit? Ang pag-usapan natin na ngayon napakahalaga. Okay? Kanina, contract. Dito, pag oras na may nangyari sa labas sa bansa. Hindi lang sa labas sa bansa, pati sa Pilipinas na umaasa ka na paglabas mo dito, okay ka na. Tama? Kasi may certificate na. Kaya tuwing may nangyari sa'yo, magbabawas ako ng 20% sa excitement mo. Isang batas lamang ang pag-usapan natin na dapat mong malaman. Bakit? Pag nalaman mo, iyan, in case of emergency, oras sa iyong pangangailangan, pwede mong gamitin. May apply sarili mo kung gusto mong magtagumpay. Maraming mga pagsubok, hamon sa buhay pagdating sa labas ng bansa na hindi mo inaakala mangyayari sa iyo. Pagdating doon, nangyari na nga. Wala ka naman talagang kasalanan. Nagkakamali lang. Hindi mo pwedeng tanggihan ang batas doon. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko kasi alam, nakalimutan ko lang. Mayroong kasabihan. Ignorancia legis niminim excusat. Ignorance of the law excuses no one. And no one is above the law. Tama? Kaya dapat magiging handa. May inantok? Anong pakiramdam? Kasi nandito na ako. Wow. Ngayon dito. Concentrate ha. Kung nakakatawa, tumawa ka ng tumawa. Kung hindi nakakatawa, bahala ka. Kung inaantok ka, tulog ka. Siguraduhin mo lang na makatulog ka. Okay? Example. Isang tanong, isang sagot. Iparinig niyo sa mga first timer. Sigaw niyo ha. Palakasan ng boses dito. Yung pinakamalakas. Example. Masarap buhay OFW hindi? Hindi. First timer. Narinig niyo? Hindi.
Sabi ng mga sa bro, hindi. Sabi ng mga first timer, hindi. No? Siniko na agad ang katabi. Bakit aalis pa tayo? Tuloy pa ba? Hindi masarap. Bakit hindi masarap? Marami pagsubok eh. Sinabi kanina. Marami. Na hindi mo inaasahan. Dito, tibayan ng loob. Sir, kumusta? Okay ka lang? Okay ka lang ha? Sigurado ka? It's abroad, first timer. First time ka? Taga saan ka, sir? Sambales. Sambales ka? Ang daming taga Sambales. Na matatapang. Sir, huwag ka mag... Daming Sambales. Yung tumutawag sa akin, taga Sambales din yun eh. Okay. Nantok ba? Hindi. Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko nang malaman. Sunod na katanungan. Pag nagtanong ako, sumagot ka. Ang tanong ko lang ngayon, kasi magbabawas ako ng 20% bawat may nangyari sa iyo. 5 times ako magbawas. At pag naubos ko yung pagbabawas, 5 times talaga. Kasi 100% ang excitement mo. May tendency, ubos yung excitement mo, tama? Ngayon, magtatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas. Nakapag-sign. 15. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 16. Okay. 15. Ang nakapag-sign, 16. Tama? Sabi niya, parang bilis niya magbilang. Kasi ang favorite subject ko is math. Pero yung magbilang lang. May teacher ba dito? Teacher? Wala? Teacher ka, sir? Nag-resign ka na, sir? Hindi pa, sir. Hindi pa. Ilang taon ka sa as teacher, sir? More than almost 9 years. 9 years. Private? Public? 3 years and 6 years sa public. Bakit ka nag-resign, sir? Bakit ka mag-abroad? Ano po? Para sa sa Family. pamilya. Okay. Si sir lang muna ang pagtripan ko. Tapos ka na kanina, huwag ka na. Sir, kasi mas malaki ang sahod sa labas naman sa siyempre. Katulad na banggit ko kanina, di ba? 12 sila, di ba? Oo. Ngayon, your course is education. Yes po. Your profession is teacher. Sir, what is education? Kaya hapon may tinanong din ako. Ay, wala nang mag-isente dito basta teacher tinatanong. Education, sir. Ano po? Oh, sige, sir. Tuloy. Nakalimutan? Oh, hayaan mo na. Oh, dito lang sa teacher. Your profession is teacher, no? What is teacher? Ang teacher po ay isang profession na nagtuturo sa mga bata. O sa Ganun yan. Ganun yan. Okay. Kasi ang sagot niyan, isa diyan kahapon, sir. Nagtuturo sa school. Yung isa ganun din. Ganun po, sir. Nagtuturo sa mga bata sa school. Sabi ganun. Sa iyo, okay din naman. Sir, para malinaw. In Bisaya, teacher, education is a continuous process of learning. Malinaw? Bisaya, yun? English yun? Teacher is a noble profession of the universe. Sir, noble. Grabe, no? Hindi ba tumayo yung balay mo, sir? Kaya ako, hindi talaga ako. Although na hindi ko na-i-apply yung pagka-teacher ko, dito na-i-apply ko. Kasi kung hindi ko na-i-apply, hindi tayo makikita dito. Hindi tayo makikita ngayon dito. Tama, sir? Yun ang profession ko. Pero napasok ko yung ibang na i-practice ko yung course ng iba.
Kasi walang limitation, sir. Pag sa radio ka, pwede pasukin ng ibang course yan. No? Mga tolpo, di ba? Napasok nila eh. Yung iba dyan, hindi naman talaga na-graduate. Napasok nila. Thank you, sir, ha? Kasi, Yun ang course ko, sir. Education. Ako ang model lagi sa school noon. Isang bakla. At saka ako. May kahinaan naman ako, pero model ako. Bakit? Sa buhok pa lang. Iyari na sila, sir. Okay. Buhok pa lang. Ayos ng problema, ma'am. Kaya, pag nag-ayos ako ng problema, pag tinititigan ko pa lang yan at medyo magandang pakikiusap, solve na ang problema. Isang sachet lang na gel, tapos ng problema. Okay. Meron ka pag-sign ng kontrata, tama? May tanong na ako? Meron hindi. Pero meron talagang hindi tumaas ang kamay. So hindi tumaas ang mga kamay. Kanina pa, mula pa kanina. Uulitin ko. Ano ba talaga kayo? Ang sa isipan ng iba, nakatingin lang sa akin, pakialam ko sa'yo. Ex-abroad to. Wala naman sinasabi na ang UWA, na ang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory similar to all departing contract workers not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Taon-taon, maraming pagbabago na dapat mong malaman bilang isang OFW. Nung umalis ka na sa labas ka ng bansa, may panibagong batas na dapat mong malaman. Sino ang dapat ang mag-update? Walang iba kundi ang PIDOS. Mayroon dito, PIDOS. What is PIDOS, ma'am? Kasi 21 years ka na sa labas ng bansa, ang sagot sa akin, Sir, PIDOS? Yes, nag-PIDOS ka ngayon. Kasi parang hindi niya ako pinapansin. Sabi ko, P stand for what? Ang sagot sa akin, Sir, Philippine. Oh, Philippine daw. At least, kayo, nandito ngayon, Philippine. So, yan at least naintindihan nyo, PIDOS, no, is a pre-departure orientation seminar. May mga household ba sa likod? Si Sir lang pala ang tinanong kanina, sino papuntang Taiwan? Taiwan. Ma'am. Si Sir, teacher. Ma'am, ikaw, DH, sama. What is DH? Ha? Ha? Saan mo? Domestic? Tama? Domestic helper. Hoy! Guys! May inantok? Ngayon, ganito. Malapit na. Domestic helper. May nakapag-sign ng kontrata, mayroon hindi. Ayon sa batas, yung isang OFW bago ng PIDOS, dapat siya nakapag-sign ng kontrata, guys. Dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Sabi niya iba, nakatingin lang sa akin, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami hindi pa? Normal lang yan. Makakaramdam ka. Magkakaiba ngayon. Kung nangyari sa'yo, bawas na ng 20% ang excitement ko. Sabi niya ba, ha? Magkano na lang natira? 80% na lang. Tama? At dapat, after magpidos, sisiguraduhin, makaalis na kayo. Malinaw? Kasi bakit? Nasa batas. Ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deployed na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas ngayon. Dapat nagtatrabaho na siya doon sa labas ng bansa at kumikita na ngayon. At dapat wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Tama? Sabi ng iba, ha? Bakit tayo nandito pa rin? Normal lang yun. May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 60% na lang. Kaya dapat nakaalis ka na. 60% ang natira. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagbayad ng place, hindi ka lang nakaalis, nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Sabi ko na nga sa'yo, hindi na tayo pinapirma ng kontrata, sobrang laki pa ang binayad natin.
dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? At dapat pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa Chowking? 60% lang natira yun, no? Magbawas ako, 40% na lang. Pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Saan, ma'am? Sa Gcash. Salamat, ma'am. Magkano binayad mo sa Gcash? Ang bait dito. Ang bait mo Gcash. Dapat, hindi sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba, ha? Agency. Bakit kami Jollibee? Nung sinabi ng isa Jollibee, siniko naman ang isa ang katabi. Sige sir, may panawagan? May NBI daw sa labas. 171 po. Yung may cream stop na 171. Pakitingnan. Baka kayo, nagtaka kasi sir, may NBI, may dalang pusas. Wala. Wala. Ano na kami sa 190 na po kami yata simula. Malayo na po yung 170. Wala na. Hindi po tayo sa card. 171. Sa bangko mo ba yun? Calling? 191 ang umpisa. Ako yung umpisa. 191. Diyan ka nagsimula. Nagsimula dito bro. 191. Ibig sabihin, at large na ang suspect. Okay. Dapat, pag nagbayad, hindi sa Jollibee. Nung marinig ko, kahapon, nasabi ko dapat, hindi sa Jollibee, dapat sa loob ng agency. Biglang bumulong yung isa sa katabi niya at sinabi sa kanya, di ba tayo Jollibee? Sumagot yung isa, at least pinamirinda tayo. Sinagot ko naman, hindi niya pera yun. Pera mo yun. Kaya dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira, 20 na lang. Si ma'am, sabi ni ma'am sa Gcash. Yun ang nangyari sa 12 teacher Gcash, no? Kawawa sila. Buti sir, hindi ka pa nakapagbayad sa Gcash. Hindi pa. At dapat pag nagbayad, ay mayroong kukulang resibo. Sabi ni iba, ha? Resibo. Bakit kami wala? Kaya pagdating sa usapan na to, ang iba, yung sinabi ko na bawal ang lumabas, labas-pasok, ang iba lumalabas talaga. Nung sinundan ko dun, akala ko mag-CR, yung pala tumatawag na sa kanyang cellphone. At ang sabi, alam niyo kung ano? Ma'am, bakit sobrang laki ng kinumbag niyo sa amin? At wala pang resibo. Pinagbayad niyo pa kami sa Jollibee. Problema hindi. Dapat may resibo. Kung wala kang resibo, additional 20% ang ibabawas ko. Ubos na ang excitement mo. Magtanong lang. Isigaw nyo. Yung pinakamalakas na sigaw. Dapat lahat ay sasagot sa akin. No? Ang tanong. Sigaw nyo ha. Ang sagot nyo, tuloy ang laban. Walang susuko, walang atrasan. Okay? Pinakamalakas ha? Pinakamalakas. Tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Kamulbo. Isa pa, tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Saan tayo pupunta? Tuloy ang laban. Sir, paano yun? Hindi kami nakapagsign ng kontrata. Ibig sabihin, mahal kayo ng inyong agency. Ang ginawa, advance videos lang. Kaya kayo nandito ngayon. Ayos ba? Yes, sir. Sabi ni iba, ay, salamat. Salamat. Akala namin, yan na talaga kami. Ano? Okay. Mahal kayo ng agency. Kaya kung hindi kayo mahal, hindi kayo pinapilos dito ngayon. Ang purpose lang, marami kayong marinig na yung marinig nyo,
Karagdagang kaalaman para may i-apply mo pagdating sa labas ng bansa kung kinakailangan. No? Ayos ba? Yes. Dahil kung may problema, i-inform ang inyong agency. Dito pa lamang sa Pilipinas, may problema naman kayo sa labas, dapat malaman ng inyong agency yan, ha? Kasi bakit? Yung problema niyan, that is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Matindi. Sobrang bigat ang kaso diyan habang buhay na pagkabilanggo. Kaya pasalamat ko sa inyong agency, ha? Medyo sobrang kaba man inabot mo, pero may natutunan kayo. Ang purpose lang, maging alert, maging aware kayo, mapangalagaan kayo. At hindi lang kayo mapangalagaan ng inyong agency, ang inyong agency mapangalagaan din. Kayo at ang inyong agency mapangalagaan namin hanggang pagdating sa labas ng bansa. Kasi bakit? Kayo yung tinatawag ng mga OFWs, bayaning mga OFWs. Kung hindi dahil sa inyong agency, walang nagiging bayani. Tama? Kayo mga first timer, kayo ang tinatawag ng mga bagong bayani. Tama? Kayong mga ex-abroad, kayo naman ang tinatawag ng mga dating bayani. Totoo? Ex-abroad eh. Okay. Pagdating sa labas ng bansa, no, may problema man, tulad ng sinabi ko kanina, huwag nyo rin kalimutan yung agency. Huwag magsumbong kahit kanino, kung saan-saan. Bakit? Baka madamay ng pati pamilya niya. Nakarating na sa abogado ang problema, wala pa rin nangyayari. No? Natalo o manalo sa abogado, hindi libre ang serbisyo, magbabayad ka. Kaya dito, kanina, kumuha kayo ng mga pictures dyan, ng mga anisya ng gobyerno. Kaya lang minsan, pag tinawagan mo, hindi mo alam kung may makakausap ka o wala. May nakausap ka, pero hindi naman maganda ang pag-entertain sa iyo. Pag tinawagan mo, hindi naman sumasagot. Ang sagot lang sa iyo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Try ka ng try. Wala namang nangyari. Tama? Dito, may binibigay ka na number. Ano man ang mangyari? Number 1, yan ang pinaka-protection just in case of emergency. Pag nasa labas ka ng bansa, tawagan mo ang number na 0948-01997-0635480. Susulat sa Mabilis ba? Mabilis? Oo, mabilis. Sobrang bilis. Anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Gusto niya matagalan. Okay! Ngayon ganito. Anong purpose ng number? Protection just in case of emergency. Hindi ka mahirapan, hindi ka na lalabas. Kung saan ka naroon, tatawag ka na lang. Ayos? Hindi ka kailangan mag-utos pa. Tawagan mo si ganito, pamilya mo, tawagan mo. Hindi pa pwede. Dapat, ikaw mismo, no? Para